pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Gawa 5:29-42. Sumagot si Pedro at ang mga apostol, "Kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Siya'y itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ng Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kami mga saksi sa mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya." Nang marinig ito ng Sanhedrin, sila'y napuot at ninais na sila'y patayin. Sinabi ni Gamaliel sa kanila, "Kung ito'y sa Diyos, hindi ninyo sila makakayang wasakin. Baka matagpuan pa kayong nakikipaglaban sa Diyos." Ang Diyos ang sundin. Kapag may tukso na gumawa ng mali, itanong, sino ang susundin ko, ang tao ba o Diyos? Ang Espiritu Santo ay ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Hindi natin kayang maging matatag sa sarili nating lakas lamang. Sa oras na nakakaramdam ng hirap o panghihina, isaisip na kasama natin ang Espiritu Santo. Hingin natin ang kanyang gabay at lakas na ating kailangan. Huwag nating katakutan ng banta. Kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang plano para sa atin ay hindi kayang wasakin ng tao. Awit 146, 11-14. Mga hari sa lupa at lahat ng sambayanan, mga pinuno at lahat ng mga hukom sa sanlibutan, mga binata at gayon din ang mga dalaga, ang matatanda at mga bata. Ang pangalan ng Panginoon ay purihin nila, sapagkat tanging ang kanyang pangalan ang dakila. Nasa itaas ng lupa at mga langit ang kaluwalhatian niya. Nagtaas siya ng sungay para sa kanyang bayan, ng papuri para sa lahat ng kanyang mga banal, para sa mga anak ni Israel na malapit sa kanya. Purihin ang Panginoon. Kilalanin ang pinakamataas na otoridad. Kilalanin natin na ang Diyos ang pinakamataas na otoridad sa ating buhay. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Diyos tayo umasa, huwag lamang sa tao. Magpakagalak tayo sa Diyos at magpuri sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya sa panalangin ang ating mga kabalisahan. Manalig na ito ay tinutugon niya, kaya't magpasalamat kahit hindi pa nakikita ang Kanyang sagot. Kahit nakakaramdam ng kahinaan, tandaan na ang kapangyarihan ni Jesus ay nagiging sakdal sa atin, kaya't magagawa natin ang lahat sa pamamagitan niya na nagbibigay sa atin ng lakas. Ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa ating sarili kundi sa Diyos. Unang Pedro 1:3-7. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya, para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Ang ating buhay na pag-asa. Hindi ang ating katayuan o mga pag-aaring angkin dito sa lupa ang ating tunay na mana.
Dahil si Jesucristo ay muling nabuhay, ang ating buhay na pag-asa ay tungo sa isang mana na hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na nakalaan para sa atin sa langit. Ang ating mga pagsubok ay pansamantala lamang. Ginagamit ito ng Diyos hindi para tayo ay matupok, kundi upang alisin ang dumi sa ating pagkatao. Ugaliin natin na magpasalamat sa Diyos bawat umaga dahil sa kanyang malaking kahabagan. Ang pasasalamat ay bumabago sa ating emosyon. Kung nakatuon ang ating isip at puso sa dakilang kaligtasan na tinanggap natin mula sa Diyos, magagawa nating hindi magreklamo sa mumunting abala na nararanasan natin sa ating buhay. Juan 20:27-31. Sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya." Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya." Gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang pananampalataya. Sinabi ni Jesus na mapapalad ang mga hindi nakakita ngunit sumasampalataya. Sa ngayon ay hindi natin nakikita ang pisikal na anyo ni Jesus. Ngunit sa paraan ng pananampalataya na nakabatay sa salita ng Diyos ay makikita natin siya, na siya ay nasa atin at tayo ay nasa Kanya. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo ay sumampalataya na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Nang tayo ay sumampalataya sa Kanya, tayo ay nagkaroon ng buhay sa Kanyang pangalan. Hindi natin ito pisikal na nakikita o nararamdaman, ngunit ito ay katotohanan na ang Ama mismo ang nagpapatotoo sa loob natin. Ang tunay na buhay. Mararanasan natin ang tunay na buhay na bigay sa atin ng Diyos sa ganap na pagsusuko ng ating buong pagkatao sa Kanya. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan at mga pagsubok na tila apoy, tayo ay pinapanatiling matatag ng Espiritu Santo at ng ating buhay na pag-asa sa muling pagbabalik ni Jesucristo. Ang ating tungkulin ay piliin ang pagsunod sa Diyos kaysa sa tao, magpuri sa Kanyang dakilang pangalan, at manalig na ang Kanyang plano sa ating buhay ay hindi kailanman masisira ng sinuman. Ang ating lakas ay hindi nagmumula sa sarili kundi sa kapangyarihan ni Jesus. Ang ating tugon ay pananampalataya at pasasalamat kahit hindi natin siya nakikita. Ang ating gantimpala ay isang mana na hindi nasisira at buhay sa Kanyang pangalan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin,
at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama. Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.